Okay? So, Master's Degree Tips Part 2. Ano po? Kasi sa last video natin, may mga nag-comment doon na, Sir, gawa ka pa po ng mga tips about Master's Degree. Ano po? Kaya merong Part 2. Ano? Okay, sige, tatlo ulit ang pag-uusapan natin para madaling matandaan. Ano po? Tatlo ulit. Ang first pag-uusapan natin is, Sir, ano ba ang mas maganda? Master's degree with thesis or master's degree without thesis o yung mga non-thesis? Ano po? Actually, pareho maganda, depende sa goal mo. Ano? But first, kailangan muna nating maintindihan, ano bang pinagkaiba muna ng dalawa? Ano? So, simple lang. Pag sinabi nating master's degree with thesis, automatic may thesis. Ano po? So, pag sinabing master's degree with thesis, dalawa ang kailangan mo para makagraduate ka. Ano ba yung dalawang requirements sa master's degree with thesis? Una, yung tinatawag natin na comprehensive exam. Dapat maipasa mo yung comprehensive exam. And pangalawa is yung tinatawag natin na thesis. Ano po? So, kailangan mo yung matapos tong dalawa para matapos mo yung master's degree mo. Ano? First, ano ba yung comprehensive exam? So, simple lang. Di ba sa masters, may mga i-enroll kang subjects, may mga ititake kang subjects. Ano po? So, kapag natapos mo na lahat ng mga academic subjects mo, so, ang sunod niyan is comprehensive exam. So, ibig sabihin, mag-exam ka. Lahat ng mga take mong subject, i-exam mo. I-assess doon kung talagang natuto ka. Ano? Sa mga subjects na na-take mo. Ano po? So, kapag tapos mo na yung comprehensive exam, bibigyan ka ng certificate, signed by the dean, na naipasa mo na yung comprehensive examination. Kasi yung comprehensive examination ay prerequisite siya or requirement para mag-undergo ka ng thesis. Ano po? So, halos lahat na ng mga university ngayon, requirement na dapat naipasa mo muna yung comprehensive exam bago ka mag-thesis. Ano po? So, kapag tapos mo ng dalawa, comprehensive exam and thesis, so, ibig sabihin, tapos ka na sa master's degree mo with thesis. Ano po? Ngayon, ano naman yung master's degree na without thesis o yung mga non-thesis? O simple lang, ibig sabihin wala siyang thesis. So, ibig sabihin, para makatapos ka sa master's degree without thesis, comprehensive exam lang. So, ibig sabihin ay kailangan mong maipasa ang comprehensive examination. Ano po? So, ibig sabihin yan ay sobrang dami ng mga academic loads mo, ng mga subjects mong i-take. Ano po? Tapos, at the end, magkakaroon ka ng comprehensive examination. So, kapag naipasa mo yung comprehensive exam, ibig sabihin, graduate ka na. Ano po? Tapos ka na sa master's degree. Ano po? Meron ka ng level 7 ka na, sa Philippine Qualifications Framework. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, sir, ano ba yung may sasuggest mo? Ano po? So, master's degree with thesis or master's degree without thesis? As I've said earlier, parehong maganda, depende sa goal mo. Ano? Kung gusto mong madaling matapos, mabilis na matapos yung master's degree, dun ka sa master's degree without thesis. Ano po? Simple lang. Kasi ang thesis, 1 year yan. Minimum 1 year yan. Ano po? So, 1 sem, proposal defense. Second sem, final defense. So, ibig sabihin, 1 taon ng thesis. Pero kung wala kang thesis, 1 year na kaagad yung bawas sa journey mo sa master's degree na walang thesis. Ano po? Gusto mong madaling matapos, master's degree ka without thesis o yung mga non-thesis. Pangalawa, kung gusto mo talaga ng practical knowledge and practical skills, dun ka sa master's degree without thesis. Ano po? Kasi dyan, sobrang dami ng mga academic loads mo. Practical content and practical knowledge and skills talaga ang matutunan mo dyan. Ano? And finally, kung ayaw mo talaga ng thesis, kasi mahirap talaga yung thesis or mahirap talaga yung research. Ano? So, dun ka sa without thesis or non-thesis. Pero naman, kung gusto mo talagang magkaroon ng strong foundation sa thesis, sa research in general, dun ka sa master's degree with thesis. Yun talaga yung pinaka-advantage ng with thesis. Ano? Strong foundation sa research. So, pero kung educator ka, teachers kagaya namin, ang masasuggest ko talaga, master's degree with thesis. At least may strong foundation ka with research. Ano po? So, importante yan. Lalo na for promotion purposes. Napaka-importante na may napublish kang articles or journals or research. Ano po? So, yan. Master's degree with thesis. Tapos, kung teacher ka, syempre, magtuturo ka ng basic research. Ano po? So, mas maganda na may background ka and basic and complex skills with research. Ano? Yan, that's the first topic na pag-uusapan natin. Okay? Second topic, sir, ano ba yung mga i-consider namin kapag pipili ng kurso sa masters? Ano? So, yun yung pangalawang topic na pag-uusapan natin. Okay. Ang tip ko dyan is, pag pipili ka ng kurso sa masters, dapat yung kurso mo sa masters ay align
kung ano man yung bachelor's degree mo. Ano po? Kasi yung magiging kurso mo sa master's ay reference or basihan kung ano magiging kurso mo sa iyong doctoral degree. Ano po? Para may tinatawag tayong vertical alignment. Ano ba yung vertical alignment na tinatawag ko? O simple lang. For example, sa case ni Sir Nestor, ano? So, yung bachelor's degree ko is secondary education, major in physical science or physics. Graduate ako dito sa Camarines Sur, sa CBHA Pili. Ngayon, yung master's degree ko, Master of Arts in Physics Education. Ano po? So, physics ulit. Sa Bicol University naman ako nakapagtapos. Tapos ngayon, ang aking doctoral degree, nag-aaral ako ng aking Doctor of Philosophy in Physics Education at the University of the Philippines, Diliman. Ano po? So, mapansin mo, align talaga siya. Vertical alignment. From the word vertical, straight line. Ano po? So, from bottom to top. Basic to complex. Ano po? So, physics education nung bachelor's degree, physics education nung master's, and physics education ulit nung doctoral degree. Kasi ang vertical alignment, isa sa mga basihan yan, lalo na for promotion purposes. Lalo na kung target mo ay mga state, universities, and colleges, o yung mga tinatawag natin na SUC. Pero may nagtanong sa aking estudyante, Sir, paano naman kami? Elementary education po kami. So, ang bachelor's degree niya is Bachelor of Elementary Education. So, paano naman kami, sir? Paano mo kami matutulungan sa pagpili ng kurso namin sa masters? Okay, sige. In general muna, kapag sa DepEd ka, tatanungin mo ang sarili mo, ano ba yung track mo? Admin track or teaching track? Dalawa kasi yan kapag nasa DepEd. Admin track or teaching track. Kikilalanin mo sarili mo. Kasi kung ano man ang track ang pipiliin mo, magiging basihan yan sa pagpili mo ng kurso sa masters. Okay, first, halimbawa pinili mo admin track or administrative track. Kasi ano ba yung administrative track? Simple lang. Ito yung ang role niya, supervisory. Supervision. Ano yung mga role niya? Mga pang head teacher or mga pang principal naman, tinatawag natin admin track. Ano po? So, example lang, gusto maging head teacher or pang principal, supervisor, superintendent. For example, ang pinaka-masasuggest ko na kunin mong master's degree ay something about leadership. For example, master's degree in educational leadership and management. Or kaya naman, master's degree in administration and supervision. Bagay na bagay yan. Kasi yung master's degree mo, educational leadership and management, yun ang master's mo. Tapos yung magiging doctoral degree mo din is Doctor of Philosophy and Educational Management. Align. Yung tinatawag natin yung vertical alignment. Na-observe mo pala yung vertical alignment. Kaya lang, kung ayaw mo ng admin track, gusto mo naman ngayon teaching track. For example, teaching. Gusto mo teaching track. Kagaya ni Sir Nestor. Kasi ang track ko, teaching. Tuturo. Ibig sabihin, kukuha ka ng major. For example, elementary education ka. Bachelor of Elementary Education. So, pwede ka ang master's degree mo, may major. Master's degree in English. Pwede yan. Master's degree in Filipino. Master's degree in, science education or kaya naman mathematics education. So, pwede yan. Tapos, pag doctoral degree mo naman, pwede pa rin yun. Doctoral degree in, mathematics education, for example. Doctoral degree in physics education, for example. Pwede po yan. Or general science naman. Example lang. So, ibig sabihin, may ina-observe mo pa rin is vertical alignment. So, kasi nga, yung master's degree mo ay magiging basihan siya sa pagpili mo ng kurso sa doctoral degree. Kasi isa yan sa mga kino-consider for promotion purposes. Dati, hindi masyadong kino-consider yan. Pero ngayon sa new curriculum, kino-consider na dapat align. So, from the word vertical align, straight line. So, ibig sabihin, from bottom to top, same ang lahat. Same ang goals, objectives, assessment, activities. The only difference is, habang tumataas yung level, tumataas din complexity. From basic to complex, deepening and widening. So, yun tinatawag natin na vertical align. Para lang siyang spiral progression ba ang tawag yan? Parang spiral progression. Okay, sige. Last tip. Last kasi may nag-comment sa atin, Sir, pakisama naman yung bayad, yung tuition fee daw. Sige, pag-usapan natin tuition fee. Well, magkaiba yung tuition fee kapag public schools and private schools. Magkaiba yan. Siyempre, mas mahal kapag sa private schools. So, pero dahil produkto ako ng public schools, bachelor's degree ko, public schools. CBHA, master's ko, Bicol University, public ulit. Tapos, doctoral degree ko is
University of the Philippines, so public ulit. So, ang magiging tip ko dito, ang i-discuss ko is sa mga pang public schools. Ano po? Magkano ba sa ang tuition sa masters? Well, sagot is, sa Bicol University and UP, pareho silang 500 pesos per unit. Kada unit, 500 pesos. Ilan ba sa ang unit ang allowed per sem? Magkaiba, depende sa case. Kapag full-time student, ang maximum allowed number of units per sem is 12. 12 units ang maximum. Pero naman kapag part-time student ka, ang maximum is 9 units. O let's say for example, part-time student ka. Example lang ha. 9 units ang maximum mo. So sa isang sem, 9 units times 500 kasi ang 500 per unit. So 9 times 500 is 4,500 ang tuition fee mo. Tuition fee pa lang yan, wala pa yung miscellaneous. Ano? So, let's say for example, ang miscellaneous is 1,500. So, tuition fee plus miscellaneous, 4,500 plus 1,500, ang total assessment fee mo is 6,000 per sem. So, ibig sabihin, may 6,000 ka, pwede ka na mag-aral. Ano po? So, tapos, isang taon, 2 sem. So, 6,000 times 2. Mag-i siyang 12,000 in a year. So, dito, lecture pa lang to ha, kasi wala pa ditong laboratory. Kasi kung yung master's degree mo, may laboratory. For example, chemistry and biology, may mga laboratory yan. So, may dagdag na bayad yan. Mas mahal pati pag may laboratory. Okay ba? Pero, kaya naman yan. So, ganyan yung magiging mo. So, per 500 per unit. Depende kung anong practical sa'yo, anong schools. Depende. So, mas piliin mo yung matututo ka talaga, yung quality education. So, yan lang. Okay, sige, yun lang muna. Tatlo lang muna pag-uusapan natin, Okay, sige, sana natuto ka. And kung may alam ka na hindi ko nasabi, pwede mong i-type sa comment para at least kapag nabasa ng viewers natin is natuto din sila. Kasi di ko man masasabi lahat. 3 tips lang yan. And then kung may tanong ka, paki-comment na lang dito sa comment section. And then kung nakarating ka hanggang sa part na to, paki-like na ng video, isang pindot lang. Maraming salamat everyone and bye-bye. God bless.